Here I am again. Welcome to my YouTube channel. This guest has been driven by his desire to help Filipino artists to be known, began publishing the Filipino Artist magazine as a platform to promote both masters and emerging artists in the country. He is a visionary artist and ardent advocate of arts and culture, has left an indelible mark on the Philippine art scene. Atin pang alamin ang kanyang artistic style that has evolved over the years. Halika, samahan niyo akong puntahan siya. Itong ating guest to date has published several coffee table books as an attempt to contribute something in the world of art, criticism, and appreciation. As a proponent of Philippine arts and culture, he was given awards and commendation for his contribution to art scene and has been invited to judge several art competitions around the city. Halika, samahan niyo akong makilala pa ang ating bida, walang iba kundi si Roy Espinosa. Manoy, welcome. Kailan pa itong Cave Gallery? Itong gallery, since 4 years ago na. So, after pandemic, nag-start yung gallery. So up to now, pero yung coffee shop is last year lang. Okay. So, ano pinagkakabalan mo ngayon? Ngayon, busy ako sa mga international shows pa rin as usual. So by next month, papunta kami ng Japan. May shows kami na-invite din ako at nagsama ako ng grupo. Ayos ah. Tell us something about you. Yung from the start, ano yung mga ginagawa ng mga panahon na yun, yung kabataan mo. Bali, actually ngayon, no, bago ako nag-full-time talaga sa pagiging painter, nag-college kasi ako, hindi talaga ako fine arts eh. So, nag-play ako as business management sa PWU. Kaya lang nung time na yun, walang lalaki sa business management. So, ang pinaka-option ko lang is fine arts or HRM. Kasi na hindi ko gusto yung HRM nun, so nag-fine arts ako. Nung makilala ko si Ibarra, yung naging professor ko, medyo nagka-interest ako sa art. Kaya yun, nagtuloy-tuloy ako sa pagtutuwa. Pero nung grade school ka, ano bang naalala mo nung mga kabataan? Bali kasi nung kabataan ko, mahilig lang ako maglaro ng basketball, tambay sa mga barkada. Hindi ako mahilig mag-drawing, hindi ako mahilig, wala sa art. Talagang more on barkada, basketball, ganun lang, tapos pasok sa school. So kumbaga, lumitaw lang to, yung nag-college na. Nasa college na. Nainganyo ko dahil yung mga naging classmate ko, nainggit ako. So naano ko dahil ang gagaling nila. So, saan ang galing ang mga Espinosa? Ang father ko is from Naik, Cavite, pero ang mga kamag-anak ng father ko is from Masbate. Roots sa Bicol. Sa Bicol. Pero Masbate, bagay part of Bicol siya. Doon ka ba lumaki? Hindi, sa Pasay ako lumaki. Sa Pasay ka na lumaki. Paano ka naman nag-umpisa sa arts? Nung nag-college ako, yun nga, napunta ako sa fine arts. Makita ko yung mga classmates ko na gagaling mag-drawing. Parang nainganyo ako na, parang na-chance ko na, parang gusto ko na maging gano'n. Mag-drawing. So yun, kung magusto ako, nagtuloy-tuloy yung pagiging fine arts ko. Kasi naging active ako sa painting, nagkaroon kami ng mga grupo, yun sa college days. Artistic style has evolved over the years, moving from realism to fauvism and eventually to abstraction. Why is it? Anong nakita mo dun sa bawat estilo na yun? So, sa realism talagang lahat naman siguro ng artist, no? Lalo na yung mga nag-aral sa school, no? Talagang nag-start sa realism eh. Talagang yun ang turo eh. Dahil hindi ka pwede mag-start, hindi mo pwedeng i-distort kaagad ang trabaho mo. Kailangan mag-start kang bumuo bago ka magsira. So yun ang
standard lang talaga ng sa art. So yun, sa realism talagang sa umpisa, kopya, yung mga sceneries, mga ano. So, in the long run, habang gumagawa ka, kasi makaka-discover ka ng mga ibang style. So, doon ko na-discover ngayon sa yung Paubisin. So, yung Paubisin, makikita yung matatingkad na color talaga na halos magkakasame yung tone ng color, pero makikita mo yung brightness, yung brilliant ng pagkakulay. Hanggang sa, since na nag-abroad ako sa mga international shows, so mostly contemporary talaga eh. So doon ko naman na ano yung sa mga modern ko, yung sa abstract, yung mga symbolism, kasi more on contemporary talaga pagkadating mo sa international scene. Pero ito ano, Paubisin, paano mo inumpisahan? Yung mga landscapes ko na ginagawa, so parang natural lang siya eh. So, nung makita ko kasi matrabaho nila yung bara nila, na matitingkad yung kulay, tapos nakita ng mga foreign artists na mga style ng Paubisin nila. So, parang na-inganyo ko kasi ang gaganda ng color eh. Bright, napaka-brillo. So, doon ko yung pinattern ng Paubisin. Tsaka yung ano, yung lately yung abstract na yan. Sinisingit-singit mo lang yung abstract. Oo. So yung naging solo show ko nga, yung sa nag-Blue Series ako, yung abstract ko, yung first abstract ko, yung Blue Series. So yun na sa solo shows ko. Inanong sa Artology sa Makapagat. Ayun. Tapos after ng Blue Series ko, ito ngayon yung ginagawa ko, yung Gray Series. Bali sa symbolism na siya. So, minimalism and symbolism. So, yun ang din-develop ko ngayon. We knew that being as an art advocate, engaged in various activities to raise awareness, build support, lalo na sa mga artists, and secure resources for the arts. So, meron ka pa bang ibang naiisip bukod sa mga nabanggit ko? So actually, ang pagiging art advocate ko, talagang kasi nag-start yan nung pagbalik ko sa art scene. Ang tagal ko nawala sa art scene. After nung school days ko, pagiging active ko sa art scene, nung napunta kami first abroad ko, nagkaroon na kami ng show sa South San Francisco. So college student pa ako nun. Nagkaroon ng show, isa ako sa pinalad na makasama at ma-represent din ng school sa South San Francisco. So pagdating ko ng South San Francisco, yung US, no, medyo after ng show, bumalik ako ng Pilipinas, tapos bumalik ulit ako ng US, pero hindi na ako as an artist. So nag-tourist ako, parang nagustuhan ko yung buhay ron, hanggang sa nagtrabaho ko ron, na naiba yung linya ko. Siguro for 7 years, pabalik-balik ako ng US to Pilipinas as hindi na artist eh. So nangyari na yun, after 7 years na nagbumalik na ako talaga dito, nag-decide na dito ako for good, nag-work muna ako sa mga company, gaya sa digital company. Eh talagang ang puso ko talaga nasa art. So after 30 years ko na nawala sa art scene. Ayun, tagal lang. Bumalik ako sa pagiging pintor. Yun nga, kasi nag-business din ako, nagkaroon ako ng problema sa business na medyo nag-move, kaya bumalik ako sa pagiging pintor. Yung pagiging pintor ko naman, since na dami talaga magagaling na artist, no? So nag-isip ako ng platform para paano ko ipopromote yung sarili ko. So doon nag-start yung magazine. So sa unang publish ko ng magazine is mga kaibigan ko lang na close friend ko, amo na isama ko. Pero nung later on, nakita ng mga ibang kaibigan ko sa art na nainganyo rin na magpapublish din sa akin, kaya nagtuloy-tuloy. You're an art publisher and produce several copy table magazines. When did it start? Actually, yun nga, napanggit ko kanina. Nag-start yung publishing ko nung napagbalik ko sa art scene. So this is yung mga magazines ko. This yung latest ko ng Philippine Artist Magazine, 27th issue. So yun yung pang 27th issue ko. So ito yung unang magazine ko. Bago naging Southeast Asian Artist Magazine, na-involved na ako sa international show. Ayun. So, kaya yung pinapublish ko naman dito, kasama Pilipino yung mga Southeast Asian artists. So dito yung mostly Pilipino. Then siguro yung Pancho, yung progress na rin siya dito. Galing. Kasi yun
Nabanggit mo kanina, Manay, kung nakailang published magazines ka na. Yung magazine ko is 27th issue na ng Filipino Artist Magazine. Yun. Yung Southeast Asian Artist Magazine is pang 9th issue. Yung Southeast Asian Artist Magazine. So pang 9th issue nito. Pang 9th issue ko nito. Nag-start lang ka pandemic. Tapos yung coffee table book ko, yung last na i-publish ko is pang 9 coffee table book ko. So in puro international edition yun kasi may mga kasama ko tayong mga international artists doon globally. Yun. Tapos bali ito nga, yung nag-start ako ng magazine talagang una may aim is to promote myself. Then later on, na-promote ko na yung mga Filipino artists. Saka now yung mga Southeast Asian artists. Bali global na talaga. So doon nag-start yung publishing. Dahil gusto ko lang may promote yung sarili ko. Pero ang nangyari, hindi ko na-promote yung sarili ko, na-promote ko yung mga kasama kong artists. Okay lang yun. So yun, nag-start nga siya 2016. Yun. Nag-start ang PhilArts company ko, na publishing company. At the same time, yung PhilArts din ginamit ko as a group name. So yun, kaya nung nag-start ako, unang abroad ko as an artist, kung pagbabalik ko sa arts yun, unang abroad ko yung Art Dialogo na in-organize nila Ana Karina na based sa Malaysia at ni Nemi Miranda na sa so nag-collaboration at nagkaroon nga yung Art Dialogo. So ano to government initiative ng Philippines and Malaysia. So doon ako ulit nag-start international show. So after nung 2016 na show namin sa Malaysia, halos every year nagbabiyahe na ako, nagkaroon ako ng invitation. Tapos nagkaroon ako ng group na yung Freedom and Love na isa ako sa naging organizer niya. Kasama sila yung Abu Jalal ng Singapore at si Saki Hadri ng Malaysia. And sa Indonesia is sila si Spaindo at si Neddy Pau. So yun yung mga naging katulong ko, naging kasama ko sa pag-organize ng mga shows ng Freedom and Love. Indonesia, yun yung first international shows namin. So yun ang naging advocacy ko, natulungan yung up and coming ng mga pag-show international. Tanong ako, Manay, paano mo na paghahati-hati oras mo? Yun lang, medyo talagang mahirap kasi nagpipinta ako, nagpa-publish, nag-organize, so medyo sakit ng ulo pero masaya naman. Masaya na ginagawa mo, sasaya ka talaga. Talagang kasi parang masaya naman ako sa ginagawa ko, passion na talaga. At natutuwa naman ako pag may nakakatulong tayo sa mga kapwa-artist natin na i-promote din yung sarili nila sa aking magazine, sa aking libro, sa mga international shows. Ayun, speaking of international shows, meron ko ba bang ibang art exhibition international upcoming? Yes, ngayon, bali up to December na may mga naka-line up na ako. So itong by next month, meron kami show sa Japan. Yun. Sa 31st international show sa Fukuoka, Japan. This coming month? Next month. Next month. Yes, April 17. So biyahe kami nun, may kasama akong 10 pang-artist. So, gaano kahalaga ang pag-participate natin or nila sa inyong bansa? Ang mahalaga talaga ang pag-participate mo kasi ng mga international shows para magkaroon ka ng idea kung anong art sa ibang bansa, magkaroon kayo ng collaboration, magkaroon kayo ng sharing, how to do your art, how is their culture, how is their art in their culture or in their country. So, kasi parang magkakaroon ka ng idea. Iba kasi may nalalaman ka, hindi lang sa Pilipinas eh. Pag nagkaroon ka ng idea about art sa other countries, lalawak yung pananaw mo sa art. Hindi lang yung nakafocus ka sa Philippine art.
mayroon ka ba bang ibang mensahe sa mga gustong sumali sa coffee books or magazine? O ano ba ang mga kinakailangan nilang paghandaan para makasali? So yun, no, sa mga interested na mag-join sa magazine ko at sa coffee table book, so kailangan at least talaga pintor ka para alam natin na hindi ka lang sumali para sa libro or sa magazine. So kailangan may track record ka rin kung paano ka nagsushow, sa information sales mo. Kailangan ko lang dito mga artworks, mga 6 images pag sa mga libro, sa magazine ganun din. So yung artist profile mo, mahalaga kasi yun. Kinakailangan bang mayroon siyang mga na-achieve as an artist? As long as nag-exhibit naman siya, at least alam natin na artist talaga, hindi yung nagpalibro lang para sa magazine lang, pinta para sa magazine or para sa libro lang. Una-una, napapasalamat ako sa'yo muli, Joy. So, opportunity na may interview, lahat din aking as an artist, as a publisher, as an art organizer. So yun, tsaka yung mga kaibigan ko na natitiwala at sumusuporta rin sa pagiging artist ko, sa art organizer, sa mga, siyempre sa mga collectors na nagtiwala sa art ko at sumusuporta. Sa mga galleries. Mga galleries. Yeah.